Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation, eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tagapagligtas. Kabanata 2161 hanggang Kabanata 2170. Kabanata 2161. So, siya ang hari ng Rivnia. Aaminin ko, hindi ako lalo na humanga sa kanyang hitsura, ngunit ang kanyang Green Phoenix ay tunay na makapigil hininga. Maaari mong ipakuha sa iyong lolo ang Green Phoenix para sa iyo kung interesado ka rito. Pagkatapos ng lahat, ipinagmamalaki ng Sky Palace ang maraming makapangyarihang eksperto, at ang pagpilit kay Martin na isuko ang Phoenix ay hindi dapat magdulot ng malaking problema. Ang dalawang kabataang indibidwal ay malinaw na pinukaw si Martin dahil sila ay nag-uusap ng napakalakas at walang paggalang sa kanya. Isang matandang lalaki, na maaaring pamilyar sa Sky Palace, ay nakatayo sa malapit at narinig ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, hindi niya pinaalalahanan sila na bantayan ang kanilang mga salita. Sa halip, mukhang natutuwa siya na pinupuri nila ang Sky Palace, buong pagmamalaking hinahaplos ang kanyang mahabang puting balbas. Sinaman pa niya ng tingin ang direksyon ni Martin. Hindi masyadong malaki ang banquet hall, kaya natural, narinig ng lahat ng bisita ang palitan. Ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Martin, ang host ng event, na sabik na inaabangan kung paano niya haharapin ang awkward na sitwasyong ito. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Martin ng sitwasyon. Ngumiti lang siya ng matamis at nagkunwaring nagulat. Oh, gusto mo ang Green Phoenix ko? Iyon ay bihira, dahil karamihan sa mga tao ay karaniwang natatakot dito. Well, ituring mo itong regalo para sa ating unang pagkikita. Sinenyasan niya ang Phoenix na lumipad mula sa kanyang balikat kasabay ng mahinang paghiling ng kanyang kanang balikat. Naniniwala ang binata, na hinimok ng kanyang pagnanais para sa Green Phoenix, na madaling sumuko si Martin dahil sa kanyang takot sa Sky Palace. Kumpiyansa siyang nilapitan si Martin na may mapagmataas na ekspresyon, sabik na matanggap ang inaasam-asam na nilalang bilang regalo. Habang ibinuka ng Phoenix ang mga pakpak nito bilang tugon sa hudyat ng matandang master nito, nawala ito sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga elder ng Sky Palace na may mali. At ang isa sa kanila ay nag-react pa ng nagmamadaling sumugod upang protektahan ang kanyang disipulo, ngunit siya ay dumating ng ilang sandali ay huli. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, at muling lumitaw ang Green Phoenix sa balikat ni Martin. Lumingon ang mga bisita para makita ang sariwang dugong bumubulwak sa dibdib ng binata na parang talon, at ang dibdib ngayon ay may 3 malagim na sugat na dulot ng kuko ng Phoenix. Mabilis na inipit ng matanda ang iba't ibang acupoints upang matigil ang pagdurugo. Nang huminto ang pagdurugo, bumangon siya, nag-aapoy sa galit habang nagtatanong, Martin, paano ka nakayuko ng napakababa para ay bully ang isang junior na tulad nito? Ito ay lubos na walang dangal. Gayunpaman, tila hindi nababagabag si Martin sa mga batikos. Sumimangot ang mukha niya habang sinabing, mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pinagbigyan ko na lang ang hiling ng binata sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Green Phoenix na gusto niya. Ngunit ngayon, sinisisi mo ako sa kanyang kawalan ng kakayahan na hawakan ang nilalang. Sino ang hindi makatwiran dito? Ang mga matatanda mula sa Sky Palace ay nawalan ng mga salita upang kontrahin ang argumento ni Martin. Kung tutuusin, malinaw na ang sarili nilang mga tao ang unang nag-provoke kay Martin at sila ang may kasalanan. Dahil dito, namula ang mga mukha nila sa kahihiyan. Habang ang mga matatanda ay nakikipagbuno sa kahihiyan, ang manager ay pumasok sa silid. Ginoo Newmont, sa pagsasaalang-alang na alam mo na ang aming kinaroroonan, dapat mo ring malaman ang aming layunin. Putol na lang. Bakit mo kami iniimbitahan? Tanong ng manager, may bahid ng bahagyang pagkadismaya ang tono nito. Gayunpaman,
Ang presensya ng manager ay nagpaginhawa sa mga matatanda mula sa Sky Palace mula sa kanilang awkward na sitwasyon. Kaya naman, tumango ang matanda sa direksyon ng manager upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayun din, ang manager ay nagtanong ng isang tanong na sumagi sa isipan ng lahat ng naruroon sa piging. Ang manager, na pinilit na pumunta sa ibang lugar, ay hindi hilig na makisali sa isang walang kabuluhan at matagal na pagtatalo kay Martin. Mabuti kung ganoon, huwag nating sayangin ang oras ng sinuman. Ang layunin ng imbitasyon sa piging na ito ay diretso. Nilalayon ko na tayong lahat ay umunlad ng sama-sama, sabi ni Martin. Nagbulungan at nagbulungan ang mga bisita nang marinig ang kanyang anunsyo. Malansa ito. Duda ako na ang kanyang mga intensyon ay kasing marangal gaya ng sinasabi niya dahil karamihan sa mga tao ay naghahanap ng personal na pakinabang. Tulungan mo kaming yumaman. Tama ba ang narinig ko? Talagang may mga nakatagong motibo siya. Well, wala rin naman akong tiwala sa kanya. Hindi tayo dapat maging ganoon kadali sa kanyang mga salita alang-alang sa langit. Anuman, nanatiling hindi nabigla si Martin sa mga pagdududa na ipinahayag. Paimpal niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at ilang sandali pa, dahan-daang bumungad sa kanyang likuran ang isang malaking nautical map. Habang papalapit siya sa mapa, nagsalita siya sa maayos na paraan, ako ay maswerte na. Natitisad sa isang bagong rehiyon ng dagat habang dinadala ang aking armada. Itinuro niya ang isang kilalang pulang bilog sa mapa, ngunit ang galit ay namuo sa karamihan nang makita ito ng mga bisita. Niloloko mo ba ako? Iyan ang walang katapusang dagat. Hindi makapaniwalang bulalas ng isa sa mga bisita. Kabanata 2162. Ang Endless Sea, na kilala rin bilang Dead Sea, ay nagmula sa pangalan nito mula sa kasalukuyang fog at ang magnetic disturbances na naging dahilan upang ang mga compass ay walang silbi. Walang nang ahas na pumasok sa tubig nito, na pinili ang mas mahabang ruta upang maiwasan ang potensyal na biglaang paglawak ng fog. Ang mapanlinlang na lugar na ito ay minsang nagudyok sa hindi mabilang na mga adventurer. Sa kasamaan palad, habang ang bawat grupo ay pumasok at naglaho ng hindi natagpuan, ang lugar ay naging malawak na kinikilala bilang isang ipinagbabawal na sona ng kamatayan. Kaya naman, nang banggitin ni Martin ang lugar na ito, nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa karamihan. Halos bawal na magsalita tungkol dito sa mga madalas maglayag sa dagat, dahil pinaniniwalaan itong nagdadala ng masamang kapalaran. Mangyaring manatiling kalmado, lahat. Bagamat hindi ako nagtataglay ng pambihirang katalinuhan, tinitiyak ko sa iyo, hindi ako tanga. Sa tingin mo ba ay dadalhin ko kayong lahat sa tiyak na kapahamakan? Retorikong ibinahagi ni Martin ang tanong, sinusubukang bawasan ang pagkabalisa ng karamihan. Muli siyang pumalakpak, at iniharap ng kanyang mga nasasakupan ang isang malaking kahon na may taas na kalahating metro. Nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan nang mabuksan ang kahon. Bumalat ang pananabik sa mga naruroon habang kumikinang ang kanilang mga mata sa pananabik. Pwede bang? Ang doghead ghoul. Paano ito posible? Ang ginto sa ulo ng aso ay hindi gaanong kalaki. Totoo ba ito o peke? Noon. Ang magkahalong pagtataka at hindi paniniwala ay kumalat sa mga panauhin habang nasaksihan nila ang napakalaking laki ng doghead ghoul. Hindi pa nila ito nakatagpo ang doghead ghoul, na tinutukoy din bilang horseshoe gold dahil sa kakaibang hugis ng horseshoe, ay nabuo bilang resulta ng mga kalapit na deposito ng ginto. Ang laki ng ginto ay kadalasang nauugnay sa laki ng minahan ng ginto nito. Ang horseshoe gold sa harap nila ay kahawig ng ulo ng toro, na isang malinaw na indikasyon ng isang napakalawak na deposito ng ginto. Ang karamihan ay nahulog sa isang malalim na katahimikan habang ang kanilang mga isip ay puno ng mga pag-iisip tungkol sa laki ng minahan ng ginto. Ang tanging maririnig na tunog ay ang sama-samang mabigat na paghinga. Ito ang eksaktong epekto na inilaan ni Martin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibigay ng paliwanag nang hindi naghihintay ng anumang tanong mula sa mga panauhin.
Sa isang maswerteng stroke ng swerte, ang aking transport team ay natisod sa lugar na ito. Tinutukoy ko ngayon ang islang ito at ang nakapalibot na tubig nito bilang Sky Island at Cold Trench Ocean ayon sa pagkakabanggit. Ang Horseshoe Gold ay natuklasan sa Sky Island. Kung tungkol sa Cold Trench Ocean, hindi lamang ito nagtataglay ng kapansin-pansing dalisay na tubig na hindi maintindihan ang kalidad, ngunit ang mga yamang nasa ilalim ng tubig nito ay napakarami rin. Habang nagsasalita si Martin, isa sa kanyang mga nasasakupan ang nagdala ng isang kulay pilak na isda na may sukat na halos 4 na metro ang haba. Teka, silver snow sturgeon ba iyon? Nagtatakang bulalas ng isa sa mga bisita. Paano ito posible? Ito na ang pinakamalaking sturgeon na nakita ko. Hanggang ngayon, ang pinakamalaking kilalang silver snow sturgeon ay 2.5 metro lamang ang haba, ngunit ang isang ito ay dapat na malapit sa 4 na metro. Karamihan, kung hindi man lahat, ng mga panauhin ay kasangkot sa industriya ng pagkaing dagat, na ipinanganak sa isang bansang arkipelago. Ang kanilang pagiging pamilyar sa mahalagang marine species ay ang kanilang pangalawang kalikasan, at ang silver snow sturgeon ay itinuturing na isang bihirang culinary gem. Ang isang silver snow sturgeon na higit sa 1 metro ang haba ay kukuha ng hindi bababa sa 150,000, at iyon ay walang pagsasaalang-alang sa halaga ng roe nito. Ang roe ng isang silver snow sturgeon ay isang top-tier na sangkap, na may presyong ilang beses na mas mataas kaysa sa ginto. Noong nakaraan, ang isang 2.5 metrong silver snow sturgeon ay nakakuha ng presyo ng auction na lampas sa 9 milyon. Sa makatuwid, ang silver snow sturgeon na ipinakita ni Martin ay walang alinlangan na mag-uutos ng isang makabuluhang mas mataas na presyo. Pinagmamasdan ni Martin ang pagtataka sa mga mukha ng mga tao mula sa entablado at kontentong ngumiti. Ito ay tiyak na reaksyon ay inaasahan para sa ang sturgeon ay na-freeze sa loob ng 1 linggo. Bagamat hindi ito kasing sariwa ng mga bagong huli, nais kong anyayahan kayong lahat na magpakasawa sa isang handaan, anunsyo ni Martin. Nagkaroon ng ilang pag-aalinlangan sa mga panauhin, at isang kinatawan mula sa beden. Family ang mabilis na namagitan, Martin, nakakahiyang ubusin ang gayong mahalagang specimen. No need to worry. Ang species na ito ay hindi itinuturing na bihira sa tubig ng Cold Trench Ocean. Mayroon pa akong ilan sa palamigan na hawak ng aking barko. Please, enjoy the fish, paniniguro ni Martin sa kanila. Sinenyasan ni Martin ang isa sa kanyang mga nangungunang chef na simulan ang paghahanda ng pambihirang sturgeon sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Makalipas ang kalahating oras, ang mga plato ng sariwang silver snow sturgeon sashimi at isang malaking dish na puno ng roe ay inilagay sa harap ng sabik at naglalaway na mga tao. Kabanata 2163. Dahil dito, isinuko ng lahat ang kanilang sarili sa kapistahan ng walang nagtatagal na pag-aalinlangan pagkatapos ng patuloy na pagtiyak ni Martin at ang kanilang kawalan ng kakayahan na tanggihan ang mga nature. Ang dekalidad na sangkap. Nagulat sila na ang lasa at sarap ng silver snow sturgeon ay nalampasan ng iba pang mga sturgeon na available sa merkado kahit na ang sturgeon ay pinalamig sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Sa kalagitnaan ng pagkain, inutusan ni Martin ang kanyang mga nasasakupan na maglabas ng isa pang silver snow sturgeon, na halos magkapareho ang laki sa una, upang matiyak na ang lahat ng kanyang mga bisita ay maaaring magpakasawa ng walang anumang alalahanin. Ang maringal na kilos na ito ay nagdulot ng matinding selos sa mga bisita, na unti-unting nabago ang kanilang pangunawa kay Martin. Pagkatapos ng lahat, ang probisyon ng mga bihirang silver snow sturgeon na ito ay nagsilbing konkretong ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag ni Martin. Napuno ng kasiyahan ang hangin habang ang lahat ay nagsimulang maisip ang kayamanan ng mga minahan ng ginto na nasa unahan. Martin, magkaroon tayo ng detalyadong talakayan tungkol sa Sky Island at sa Cold Trench Ocean. Handa kaming makipagtulungan sa iyo sa usaping ito. Kailangan mo lang sabihin sa amin kung ano ang kailangan naming gawin.
Alam mo na ang Land of Divinity ay walang alinlangan na nangunguna pagdating sa maritime technology. Dahil dito, mas masaya kaming ibigay ang aming kadalubhasaan. Ang mga dati nang minamaliit si Martin ay biglang naging lubhang magalang sa kanya sa harap ng napakalaking tukso at interes. Maging ang mga matatanda mula sa Palasyo ng Langit, na dati nang nakaaway ni Martin, ay agad na nagbago ng kanilang mga saloobin. Hinihiling nila ngayon sa nasugatan na alagad na bumawi sa kanyang pagkakamali. Idiot brat, hiyang-hiya ako sa pagyayabang mo. Sino ka sa palagay mo para kumilos ng ganyan kay Martin? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Ang disipulo, na nasugatan ng Phoenix, ay walang ibang pagpipilian kundi ang humakbang. Pasulong at yumuko hanggat kaya niya sa ilalim ng galit na mga tingin ng kanyang mga kasama. Martin, labis kong pinagsisisihan ang mga walang galang na salita ko kanina. Patawarin mo sana ako. Mapagpakumbabang paghingi ng paumanhin ng alagad. Oh, Don. Mag-alala tungkol dito. Lahat tayo ay may mga sandali kung saan ang mga salita ay lumabas ng hindi sinasadya. I am not one to hold grudges, tugon ni Martin, na nagpapakita ng kanyang kabaitan. Agad siyang pinaulanan ng pambabula ng mga tao nang marinig ang kanyang pagpapatawad ng mga salita. Hindi maikakailang karapat-dapat na hari ng Rivnia. Ang iyong kadakilaan ay walang hangganan. Ang iyong malawak na pag-iisip ay nagbibigay ng isang halimbawa para sa aming lahat na martial arts practitioners. Mga kabataan, tandaan at matuto kay Martin, naiintindihan ba? Sa katunayan, ang pera ay may kapangyarihan na makaimpluwensya kahit na ang pinaka hindi inaasahan. Napanatili ni Martin ang isang magalang na pag-uugali habang pinagmamasdan niya ang mapagpanggap na pag-uugali ng mga tao, na walang ibang nararamdaman kundi ang paghamak sa kanilang mga hindi matapat na mukha. Gayunpaman, alam niya na kailangan niyang magbitbit ng isang mapang-akit na pin para tuluyang maisabit ang malaking isda. Sa kabilang panig ng mundo, Matthew sa wakas ay nagawang magkaroon ng isang maikling reunion sa kanyang asawa pagkarating sa Eastshire. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na maupo at magsalo ng nayos na pagkain bago niya nakita ang kanyang sarili na nagmamadaling umalis upang dumalo sa piging ni Martin kasama ay Master Levi. Matunag kunwering idlip habang naglalakbay patungo sa piging, gamit ang oras upang pagnilayan ang impormasyon Sasha'y ibinahagi sa kanya sa kanilang maikling pagkikita. Sasha'y ipinaalam sa kanya na natunton ng daga ang Panginoong Voodoo, kahit na hindi nila sigurado kung nasaan siya. Ang tanging katiyakan ay buhay pa si Lord Voodoo matapos mabihag. Pinili niyang itago sa kanyang sarili ang impormasyon tungkol sa mga natuklasan ni Mouse dahil naghihinala na siya sa pagkakasangkot ni Master Levi sa paglipat ng Lord Voodoo. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang kalmado sa buong paglalakbay, upang hindi niya itaas ang mga hinala ni Master Levi sa anumang paraan. Ang paglalakbay ay nagpatuloy sa katahimikan. At nang makarating sa kanilang destinasyon, natuklasan nila ang isang pagtitipon ng maraming malalaki at malilit na bangka na kahawig ng isang maliit na isla mula sa malayo. Nako, huli na sila ng isang hakbang, dahil natapos na ang piging nang sa wakas ay dumating na sila sa pinangyarihan. Hindi napigilan, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa pinakamalaking barkong pandigma, na napapaligiran ng isang pulutong ng mga bangka. Sa paghakbang nila sa barkong pandigma, lumapit sa kanila ang isang lalaking may marangel na phoenix na dumapo sa kanyang balikat. Levi, sobrang tagal na nung huli nating pagkikita. Martin. Sa katunayan, ito ay isang malaking haba ng panahon. Sabik kong inaasahan ang iyong imbitasyon, at sa wakas, dumating na ito. Tumawa si Martin nang marinig ang sinabi nito. Bueno, dahil hindi ka kailanman nag-effort na hanapin ako, nagpa siya akong tanggapin. Ang mga bagay sa sarili kong mga kamay ang dalawa ay nakikibahagi sa isang matalik na pag-uusap na tila sila ay itinatangi ng mga kaibigan na muling nag-uugnay pagkatapos ng mahabang paghihiwalay.
Matthew hindi pa niya pinansin ang taong nasa harapan niya hanggang sa marinig niya si Master Levi na tinawag siya bilang Martin. Sa pagkakataong iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at hindi niya maiwasang magtaka kung ang lalaking nauna sa kanya ay ang kilalang hari ng Rivnia. Sa kabilang banda, natural na napansin ni Martin matutumangin ito sa kanya at itinoon ang atensyon sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa maikling pagpapalitan ng mga tingin, kinilala nila ang isa't isa, na parang tahimik na bumabati sa isa't isa. Kasunod nito, hinayla ni Martin si Master Levi sa gilid, na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais para sa isang pribadong pag-uusap sa ilang mga inumin, dahil ito ay medyo tagal mula noong huli silang nagkita. Samantala, Matthew kinuha ang pagkakataon upang galugarin ang barkong pandigma sa kanyang sarili. Kabanata 2164. Matapos ang maikling paglalakad, tuluyang nakaakyat ang dalawa sa tuktok ng barkong pandigma. Lumapit si Martin sa isa sa mga crates at kinuha ang isang bote ng lumang red wine. Ni Lexi sa bote, napansin ang malalalim na bakas sa ibabaw nito na tanda ng halaga nito. Halika, Levi. Pagbigyan natin ng kaunti ang ating sarili. Ito ay isang mahalagang vintage na bihira kung tangkilikin maliban kung kasama ang isang taong espesyal. Consider yourself fortunate, deklara ni Martin, na ibinuhos ang red wine sa dalawang matataas na baso. Hindi na kailangan ng pagkukunwari ngayong tayo na lang, diretsong inilantad ni Levi ang harapan ni Martin, na inilantad ang kanyang nagkukunwaring sigasig. Napatikip ng labi si Martin sa sobrang inis. You really know how to dampen the mood, bulong niya, binitiwan ang kanyang mapagpanggap na kilos. Pagkatapos, umupo siya sa sofa at itinaas ang baso ng alak patungo sa tuka ng kanyang phoenix. Ang ibon ay huminga sandali ng likido at umiling sa hindi pagsang-ayon nang makita ang malakas na alak. Hinaplos-haplos ko ang buhok ng may-ari dahil hindi ito nasisiyahan sa amoy at ikinumpas ang mga pakpak bago umakyat sa hagdan ng bintana. Buong pusong papuri ni Levi nang makita niya ang phoenix, hindi ko akalain na kaya mong itaas ang green phoenix ng napakaganda. Naaalala ko pa noong huli ko itong nakita, it was merely an egg. Ngayon, tingnan mo kung gaano ito kahanga-hanga. Tila naiintindihan ng phoenix ang pananalita ng tao, habang ipinagmamalaki nito ang dibdib at itinaas ang matalim na tuka ng marinig ang ni Levi. Siyempre, wala kang ideya kung anong uri ng espiritual na pagkain at nakapagpapagaling na prutas ang inilaan ko para dito, sagot ni Martin sa boses na puno ng pagmamahal sa kanyang matapat na kasama. Speaking of which, ano ang iyong iniisip tungkol sa red wine na ito? Ito ay talagang panmahirang. Doon, unti-unting nalipat ang usapan sa pangunahing paksa. Tingnan mo, sigurado akong batid mo ang kaguluhang ginawa mo sa piging mong ito. Nag-aalala ako na ang punong tanggapan ay maaaring nasanay na ang kanilang mga radar sa iyo, pag-iingat ni Levi, na tumutukoy sa punong tanggapan ng Marshall League. Parehong humawak sina Martin at Levi ng mga posisyon bilang matataas na ranggo na miyembro ng Marshall League, gayon din bilang dalawa sa Six Kings. Gayunpaman, bihira silang dumalo sa mga pagpupulong ng liga maliban kung may kinalaman sila sa mga mahahalagang bagay tungkol kay Cathay. At ngayon, hindi lang si Levi ang dumalo sa handaan, kundi tinipon din ni Martin ang halos lahat ng nangungunang puwersa mula sa Emsgate. Dahil sa mga kapansin-pansing panauhin at ang atensyong ibinibigay sa piging ni Martin, natural lang na makaakit ito ng hindi gustong pagsisiyasat. Anuman, nanatiling walang pakialam si Martin sa sitwasyon. Hindi mahalaga. Let them do as they please, matamlay niyang tugon. Napaka-carefree mo. Hindi ka ba nababahala na baka pasabugan nila ang barkong pandigma mo? Nagbiro si Levi. Nagtaas ng kilay si Martin, nakakatuwa ang joke. Well, parang nakakaintriga na ideya. Pagkatapos ng lahat, bilang hari ng Timog, madali mong maangkin ang aking mga puwersa at makakuha ng control.sa.
ng Rivnia. Ikaw ay walang kapantay sa mundo, bilang isang hari na may dalawang teritoryo. Tumawa si Levi bilang tugon ngunit lihim na pinag-iisipan ang pagiging posible ng naturang plano. Sa sandaling napagtanto niya na ang plano ay walang katotohanan, mabilis niyang inalis ito sa kanyang isip at iniba ang paksa. So, inimbitahan mo ako hanggang dito. Hindi naman pwedeng pang casual meeting at inuman lang, di ba? Nagtanong si Levi. Na nagudyok kay Martin na tumanggo at magpatuloy sa pagbabalik tanaw sa mga kaganapan sa piging at ang pagtuklas sa walang katapusang dagat. Inihandog ni Levi ang kanyang opinyon pagkatapos makinig sa kwento ni Martin. Talagang nagkaroon ka ng isang napakalaking swerte na napadpad sa ganoong lugar. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong mga sakripisyo ang ginawa mo para maibalik ang mga kayamanang iyon? May kakayahan pa rin siyang pigilan ang kanyang kasakiman kahit na tinukso siya ng akit ng mga minahan ng ginto at yamang dagat. Sa katunayan, ang pera ay mahalaga sa kanya, ngunit hindi niya kailanman isasapanganib ang kanyang buhay para sa pera. Sa sandaling iyon, naging mataimtim ang ekspresyon ni Martin habang seryosong tumugon, hindi kita dein. 75 sasakyang pang-transport at salvage ang tumulak patungo sa lokasyon, ngunit siyam lamang ang nakabalik ng ligtas. Hindi kailanman isisiwalat ni Martin ang ganoong impormasyon sa mga bisita ng Emsgate, na itinuring niyang mga tanga. Gayunpaman, ang kanilang kasaysayan ng mga sagupaan ay nagbigay kay Martin ng malalim na pag-unawa sa mga pambihirang talento at walang kapantay na mga estratehiya ni Levi. At tama si Martin sa kanyang pagtatasa, ang reaksyon ni Levi ay naiiba sa ibang mga bisita, na nakita lamang ang mga potensyal na kita mula sa mga minahan ng ginto at Cold Trench Ocean. Higit pa rito, si Levi ang nag-iisang collaborator sa Endless Sea Operation na ito bukod kay Martin. Sa makatuwid, kinakailangan na maging tapat tungkol sa totoong estado ng operasyon. Bagamat maaari na niyang asahan ang mga potensyal na salungatan ng interes sa mga hinaharap na yugto ng operasyon, ito ay isang paksa na hindi angkop para sa talakayan sa sandaling iyon. Kabanata 2165. Hindi napigilan ni Levi na kumunot ang kanyang noo nang malaman ang tungkol sa malawak na pagkalugi na dinanas ng hukbong pandagat ni Martin. Hindi may kakaila ang kakilakilabot na kapangyarihang pandagat ng hari ng Rivnia, gayunpaman kahit ang kanyang armada ay dumanas ng malaking casualty. Ito ang nagtulak kay Levi na pag-isipang mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Sa wakas ay ipinahayag ni Levi ang kanyang mga alalahanin pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, kahit na plano mong gamitin ang mga disposable pawn na iyon mula sa Emsgate, naniniwala ako na mayroon pa ring malaking panganib na kasangkot. Ang pinakakritikal na isyo ay tila ang iyong fleet ay umasa sa swerte kaysa sa kanilang lakas ng dagat upang maiwasan ang Dead Sea. Nabuhayan ang loob ni Martin nang marinig. Hindi niya inaasahan na makikita ni Levi ang tunay na layunin ng piging at kahit na hinuhusgahan niya kung paano nakatakas ang armada. Ang iyong katalinuhan ay walang hangganan. Parang walang makakatakas sa matalas mong titig, puri ni Martin na may bakas ng pagkamangha sa boses. Ang tanging dahilan kung bakit inimbitahan ni Martin ang mga individual mula sa Emsgate ay upang pagsamantalahan sila bilang mga sangla sa mapanganib na ekspedisyon. Siyempre, nag-iingat siya ng malubhang pag-aalinlangan na sino man sa kanila ay mabubuhay hanggang sa huling paghahati ng mga benepisyo. Huwag mong sabihin ang obvious, Martin. Hindi ka mag-aalok ng ganoong malaking gantimpala maliban kung kailangan mo ng isang malaking grupo upang matiyak ang iyong ligtas na pagpasa. Panginis ni Levi at ang kanyang tono ay puno ng pang-anggo. Taya. Si Martin ay nanatiling hindi nababagabag sa ni Lexi at sa halip ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, kadalasan ang mga kaaway ng isang tao ang tunay na nakakaunawa sa kanila. Namangha na lang siya kung gaano kakilala ni Levi ang kanyang pagkatao. Ngayong nalaman mo na ako, ipinapangako kong hindi ko ipagkakait ang anumang impormasyon mula sa iyo. Heto, kunin mo ito.
Ito ang navigational map sa Sky Island at ang Cold Trench Ocean. Inilagay ni Martin ang scroll sa mesa at nagpatuloy. Bagaman, kailangan kong linawin ng maaga na ang mga markang ito ay ginawa sa isang mahamog na kapaligiran, kaya hindi matitiyak ang katumpakan ng mga ito. Pinag-isipan ito ni Levi ng ilang sandali bago nagpasya kung itatago ang balumbon. Hindi niya maaaring iwaksi ang posibilidad na ito ay isang bitag or itinakda ni Martin dahil siya ay isang tusong tao. Matapos niyang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sa kalaunan ay pinili niyang hawakan ito para magamit sa hinaharap. By the way, hindi mo ba inimbitahan si Aurelius? Nasaan iya? Alam ni Levi na si Aurelius ay isa sa kanilang mga collaborator, kaya na-curious siya tungkol sa kanyang pagliban sa pulong. Naunawaan ni Martin kanila. Ni Lexi at mahinahong sumagot. Well, maganda ang ugnayan niya sa pangkat ng Emsgate. Ayokong masira ang koneksyon na iyon, kaya pumunta siya sa isang lugar para ayusin ang mga bagay-bagay sa ni Levi nang marinig ang tugon ni Martin. Sa katunayan, si Levi ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa kamakailang pagkakahanay ng pamilya Watkins kay Emsgate at Gunmava ng ilang mga puna tungkol ito. Ngunit hindi niya naisip na isama sila sa kanilang mga plano. Siguradong may lakas ng loob ka. Ngunit kung ang iyong plano ay bumagsak at magagalit sa taong iyon, maaari mong tiyakin na ang iyong teritoryo ay magiging akin, babala ni Levi sa medyo seryosong tono. Nagkibit-balikat si Martin bilang tugon. Nagbigay lang ako ng imbitasyon dahil sa pagkakaibigan at hindi kailanman nakipag-usap sa kanya tungkol sa Abyssal Sea. It's none of my concern kung pipilitin niyang sumali. Kaya, babantayan ko ang iyong mga salita, Levi. Naramdaman ni Levi na wala ng interes si Martin na pag-usapan pa ang bagay na iyon, kaya nagpasya siyang huwag ng pag-usapan pa ito ng mas malalim. Pagkatapos ng lahat, ito ay wala sa kanyang negosyo, at ang mga bagay ay hindi magiging backfire ng paputok kung ang mga bagay ay pumunta sa timog. Sa isiping iyon, itinaas niya ang kanyang kaputi at sinabing, sige. Nais kong magkaroon tayo ng magandang kooperasyon. Napuno ng kalampag ng mga salamin ang silid, at nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang kanilang mga detalyadong plano. Bagamat alam ng dalawang lalaki na ang puwersa ni Emsgate ay itinutulak ng kanilang sariling interes, hindi mababawasan ang kanilang lakas. Parehong naunawaan ni na Levi at Martin ang pangangailangan ng pag-ingat, tinitiyak na hindi sila mabibiktima ng sarili nilang mga aksyon. Kahit na pinananatili nila ang isang maayos na harapan. Bawat isa ay nagtatago ng kanilang sariling mga plano at intensyon sa lihim, hindi maiwasan ang gayong mga salungatan dahil sa laki ng mga benepisyong nakataya. Ngunit nilayon nilang isave ang kanilang mga alas para sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, hindi natitinag ang kanilang ibinahaging damdamin sa usapin, nagkakaisa Ayla bilang magkakapatid, handang ipagtanggol laban sa panlabas na pag-atake. Kabanata 2166. Sa ibabaw ng kubyerta, Mato na mamasyal sa bapur na pandigma na walang magawa. Habang ninanamnam niya ang magandang tanawin ng dagat, isang grupo ng mga batang mandirigma mula sa Emsgate ang lumapit sa kanya. Nang magkabatian ang magkabilang panig sa pamamagitan ng pagtango at maghihiwalay na sana ng landas, may sumigaw sa karamihan, yung lalaki. Pinilayan niya ang isa sa aming mga henyong doktor at pagkatapos ay pinatay ang isa sa aming mga pambansang doktor. Isa siyang mamamatay tao. Ang nagsalita ay si Orlaith. Noong una, sinusunod niya ang kanyang plano na talikuran ang mga batang henerasyon ng mga elite mula sa lahat ng malalaking puwersa. Sa ganoong paraan, makakaganti siya kapag nagtungo siya sa Bainbridge. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakaliit ng mundo. Hindi niya inaasahan na makakabangga niya ang lalaking kinamumuhian niya, Matthew, sakay ng barkong pandigma. Pansamantala, nang matapos magsalita si Orlaith, ang mga batang mandirigma mula sa Emsgate ay agad na itinoon ang kanilang mga tingin sa matubilang target para ilabas ang kanilang galit.
Nang walang sinasabing hindi kailangan, may sumigaw mula sa grupo, "Lipat na tayo." Pilayan mo siya. Agad na lumipat ang grupo. Nasa harap ng grupo ang Young Master ng Sky Palace, na ang mangga mata ay agad na naging kulay rosas. Iyon ay dahil ginagamit niya ang lihim na pamamaraan ng Sky Palace, ang nakakabighaning pamamaraan. Bilang matuway hindi niya ito nakita, nakipagpalitan lang siya ng tingin sa Young Master, at ang eksenang nasa harapan niya ay biglang na-distort habang ang kanyang isip ay biglang nawalan ng ulirat. Sa maikling sandali na iyon, tila isang sanga ng puno ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, bumalik sa dati ang lahat, ngunit medyo natulala pa rin siya. Sa sandaling iyon, ang isang eskrimador sa tapat niya ay handang sumalakay. Ang eskrimador ay tumalon sa hangin at lumitaw sa himpapawid sa isang iglap lamang. Pagkatapos, agad niyang binunot ang kanyang espada. Sa ilalim ng nakakagulat na pagbabago, Matthew mabilis na umiwas sa gilid. Pagkatapos humila ng distansya sa pagitan niya at ng eskrimador, lihim siyang gamaan ng pakiramdam dahil dadap zero sana sa kanya ang espada kung huli na siya ng kalahating segundo. Tungkol naman sa sanga ng punong dumaan, tila ito ang puno ng magnolia ng Compassion Pavilion. Habang iniisip iyon, Matthew hindi maiwasang makaramdam ng swerte, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malamig na sensasyon sa kanyang pisngi. Itinaas niya ang kamay para hawakan ito at nakita niyang may bahid ng dugo ang kamay niya. Kung may salamin, makikita niya ang malalim na paglabas sa kanyang pisngi. Paano kaya iyon? Malinaw kong naiwasan ang pag-atake ngayon, at ang aking pisngi ay hindi bababa sa 2 pulgada ang layo mula sa talam, ngunit naputol pa rin ako. Kailan matunaisip niya iyon, bigla siyang natauhan, at ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata. Matagumpay na naintindihan ng eye-locking ito ang lakas ng espada. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat sa loob-loob niya nang mapagtanto iyon. Sa mga taong kaedad niya, ang tanging tao matiwalam na may ganoong talento sa sining ng espada ay si Freya Green. Nang makita ng lahat ang sandata na hawak ng Golden Sword Sect Genius Apprentice, maraming tao mula sa grupo ang napasigaw sa gulat. Ang 7-piece sword. Ibinigay ng Golden Sword Sect sa taong iyon ang kayamanan ng kanilang sekta. Tama iyan. Sa palagay ko ay hindi nagkaroon ng ganoong pagtrato ang mga emisaryo ng Golden Sword Sect. Siyempre, si Josiah McCrea iyon. Siya ay isang minsan sa isang siglong henyo at ang pinakamahusay na kandidato para sa hinaharap na Sect Master. Ang 7-piece sword ay ang kayamanan ng Golden Sword Sect. Pambihira itong matalas at kaya pang magputol ng metal. Ang sabi ng alingawngaw, noong ginawa ng swordsmith ang espadang iyon, sinubukan niya ito sa isang tao. Matapos laslasan, nakalakad ng 7 hakbang ang test subject bago bumagsak ang ulo sa lupa. Habang nag-uusap ang iba, nanatiling walang emosyon si Josiah at tahimik na ibinalik ang 7-piece sword sa scabbard nito. Pagkatapos, tumingkayad siya sa lupa at kakaibang inikat ang katawan. Kasunod ng pagdagsa ng lakas ng espada, nawala si Josiah. Nang muli siyang nagpakita, wala pang kalahating metro ang layo niya Matthew. Hinugot niya ang kanyang espada, inihampas niya iyon Matthew. Kapag nahaharap sa sobrang bilis at hindi komportable na pakiramdam sa kanyang isip, Matthew walang choice kundi umiwas. Gayunpaman, Matthew tutok na tutok siya sa nangyayari sa harapan kaya nakalimutan niyang nasa likod niya ang ibang mga kaaway. Kaya naman, nang umatras siya at bubunutin na sana ang Thunder Sword, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang likod, na sinundan ng isang napakalaking puwersa na parang nabangga siya ng humaharurot na truck. Ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Kabanata 2167. Haha, yun lang. Miss Beden, maling tao ba ang nakuha mo? Ang lalaking ito ay hindi kasing lakas ng sinabi mo. Isang apprentice mula sa Octavian Sect na ikanaway ang kanyang kamao habang nagsasalita ng masama.
Na tila hindi napapansin ang katotohanan na ang kanyang grupo ay tinambangan at mas marami, Matthew. Walang pakialam si Orlaith sa pangungutya ng lalaking iyon dahil isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang pumatay, Matthew. Josiah, tapusin na natin ito at patayin na natin Matthew. Gayunpaman, umiling si Josiah. Bagaman ito ang high sea, kami ay kasalukuyang nasa barkong pandigma ng hari ng Rivnia. Magiging mahirap para sa amin na ipaliwanag ang mga bagay kay Mr. Newman kung kami ay pumatay Matthew. Kung hindi lang nangyari ang insidente sa pagitan ng Sky Island at ng Cold Trench Ocean, wala siyang pakialam kay Martin. Ngunit iba ang mga bagay ngayon. Tulad ng pagkadismaya ni Orlaith, idinagdag ni Josiah, bagaman hindi natin siya mapatay, maaari ko pa ring putulin ang isang braso niya. Nang matapos siyang magsalita, isang nakakatakot na lakas ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng espada ay naging anino sa isang isap mata. Sa isang sulyap, ang anino ay tila unti-unting lumalapit na mabangis na tigre na may espada sa bibig. Sa kabilang kamay, Matthew ay sinuntok sa likod at malubhang nasugatan. Habang unti-unting lumalapit ang kalaban sa kanya, ang Blood Reaper sa kanyang baywang ay tila nakaramdam ng panganib at nanginginig. Matapos panasan ang dugo sa gilid ng labi niya, Matthew dahan-daang bumangon habang ay nalalayan ang sarili sa rehas sa tabi niya. Pilit niyang pinigilan ang kanyang mga sugat at hinugot ang Thunder Sword, naghahanda na harapin ang kalaban. Hindi ito ang angkop na sitwasyon na gamitin ang Blood Reaper. Leon ay dahil malapit sina Levi at Martin, at mayroon ding grupo ng mga Emsgate Masters. Mapupunit siya kapag natuklasan nila ang Blood Reaper. Nang makita ni Josiah ang kahoy na espada na may mga pattern ng kulog at ulap, itinaas niya ang isang kilay at tinuya, ang Thunder Sword. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kagaling na espada. Ang aking junior ay nagkataon na. Kulang sa isang madaling gamiting sandata. Sa tingin ko ang Thunder Sword ay hindi isang masamang pagpipilian. Nang matapos siya, itinaas niya ang 7-piece sword at bahagyang tumingkayad. Ngunit bago pa man siya makagalaw ay may isang malakas na dagandong ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Tumigil ka. Nang ang lahat ay lumingon upang tumingin. Nauna na sa kanila si Martin. Katatapos lang niyang talakayin ang mga plano niya kay Levi at lumabas na siya ng kwarto nang maramdaman niyang gumalaw siya rito. Tapos, pumunta yung dalawa dito. Lahat ng sumakay sa barko ko sa biyaheng ito ay bisita ko, kaya sana hindi mo ako pahirapan. Bagamat mahinahong nagsalita si Martin, mayroon siyang ekspresyon na nagsasabing walang puwang para sa negosasyon. Si Master Levi naman, binilisan ni Matthew at binigyan siya ng restorative pill bago ipasok ang mahahalagang chi sa katawan ng huli. Pinagmasdan ni Orlaith ang mga galaw ni Martin at lalo siyang nakaramdam ng hinanakit. Di ba sabi niya tutulungan niya akong makaalis Matthew? At matdo na sa harap niya. Samantala, napansin din ni Martin ang kakaibang titig nito. Sinulyapan siya nito at palihinam na itinaas ang kanang kamay. Pagkatapos, si Orlaith, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay agad na namutla nang maramdaman niyang nilalamon ng mga langgam ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa itaas ng kanyang puso. Habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, namumula ang kanyang kutis habang ang malalaking butil ng pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. Napansin ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kakaibang ugali at mabilis siyang ay nalalayan. Ngunit ang sakit ay dumating at nawala ng napakabilis. Nawala ito pagkatapos ng isang kisap mata. Nang tumingin siya, tanging ngiti lang ang nakita niya sa mukha ni Martin. Kasunod ng paglitaw ni Martin, ang mga kinatawan ng iba pang puwersa na lihim na nagmamasid sa sitwasyon ay lumapit din. Kayong mga brats. Dapat mong isipin na magtanim sa halip na magdulot ng gulo. Humingi ng paumanhin kay Mr. Newman. Para naman sa mga nasugatan ng husto Matthew, pinili ng mga kinatawan na iyon na huwag pansinin siya.
Kabanata 2168. Matapos inumin ang restorative pill at may pasok ang mahahalagang chi sa kanyang katawan, Matthew namumutla pa rin. Ngunit unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang kutis habang pansamantalang pinipigilan ang kanyang mga sugat. Ang nakakagulat ay kahit na siya ay malubhang nasugatan, tila may mainit ng sensasyon na dumadaloy sa kanyang mga paa. Dahil nasa tabi niya si Levi, hindi niya masyadong inisip ang kakaibang sensasyon sa loob ng katawan niya. Salamat sa pagpapagaling sa aking mga sugat, Master Levi. Itinaas ni Levi ang kanyang kamay nang walang pakialam pagkatapos Matthew nagpasalamat sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Sa sandaling iyon, sa harap ng dalawa, ang magmatatanda ng Emsgate ay nakatayo sa harap ng kanilang mga apprentice upang protektahan sila. Kasabay nito, ang mga matatandang iyon ay nagkunwaring nagtanong sa mga umatake Matthew pero humingi ng paumanhin, ngunit paano magiging handang gawin iyon ng mga mayayabang na apprentice na iyon? Matapos marinig ang utos ng mga nakatatanda sa kanila, ngumuso iyang ang mga apprentice na iyon at tumingin sa kabilang side. Paumanhin, Ginoong Newman, Master Levi. Ang mga batang ito ay sobrang spoiled na kahit na hindi namin sila mapigilan. Habang nagsasalita sila, nagkunwari silang umiling sa pagkabigo. Pero matawat alam ng iba na naglalagay sila ng isang aksyon. Bilang matatanda, paanong hindi nila alam ang personalidad ng kanilang mga apprentice? Malinaw na ginagawa nila ito para sa palabas. Maaaring sabihin ng sino man na hindi nila pinapansin Matthew. Sandaling natahimik ang eksena bago nagsalita si Martin para basagin ang katahimikan. Lahat sila mga bata, kaya nature nila ang pagiging reckless. Tapusin natin ang usaping ito dito, ngunit mangyaring panatilihin ang iyong mga apprentice sa tseke. Pagkatapos ng lahat, sinabi ko na ang lahat ng nasa barko ay aking bisita, kaya't sana ay maipakita mo sa akin ang paggalang. Hindi pa huli para lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan sa ibang araw. Nang matapos magsalita si Martin, nagsimulang magkaroon ng sariling ideya ang mga tao sa Emsgate. Malinaw na hindi natutuwa si Martin sa pambubugbog ng kanilang mga apprentice, ngunit hindi gaknong direktang mga salita ang ginamit ni Martin para sabihin ito. Nang medyo kakaiba na ang kapaligiran sa deck, may hindi pamilyar na yate na lumapit sa kanila na mula sa malayo. Bago dumating ang yate, isang figure ang biglang lumitaw dito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lahat ay nanonood habang ang figurang iyon ay tumalon ng mahigit 100 yarda at lumapag sa kubyerta. Pagkatapos, nagsimulang lumapit sa figure ang nagpapatrolyang Emsgate Warriors. Sino ka? Phoenix ng Timog. Kahit na inihayag ng Phoenix ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga Emsgate Warriors ay tumabi sa kanilang mga ulo at mahigpit na nagbabala, Phoenix ng Timog. Hindi ko alam kung sino ka, at wala akong pakialam. Ang mga kinatawan ng Emsgate ay nakikilahok sa isang pagpupulong sa barkong ito, kaya mas mabuting maging matino ka at umalis. Kung hindi, papatayin ka namin ng hindi nagtatanong. Sa isang maliit na prito na maatasan lamang na magpatrolya sa barko. Makatuwirang hindi kilala ng tao kung sino si Phoenix, at natural na hindi niya akalain na ang nanghihimasok ay bisita ng organizer. Samantala, naisipan ni Phoenix na magpaliwanag ng maayos ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kangas ang kilos ng kabilang partido, lalo na noong taga-Emsgate sila. Kaya naman, hindi na niya hinintay na muling magsalita ang kabilang partido at ibinaba ang kanyang paa. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pananakit sa kanyang panga ang nagpapatrolyang mandirigma bago pa man niya makita ang ginagawa ng nanghihimasok na sinundan ng pagtapon ng kanyang katawan. Gayun din, ang direksyon kung saan nahuhulog ang mandirigmang iyon ay nagkataon na ang lugar ng pagtitipon para sa mga batang apprentice ng Emsgate. Nang makita ng mga apprentice na iyon ang isang figurang lumilipad patungo sa kanila, inakala nilang may nagtatangkang tambangan sa kanila, kaya dali-dali silang umiwas sa gilid.
Ngunit nang bumagsak ang figure sa lupa, sa wakas ay nakita nilang isa ito sa mga nagpapatrulyang mandirigma. Pagkatapos ay nakita nila na ang panga ng lalaki ay natanggal sa sipa, at ang kanyang bibig ay napuno ng dugo. Ang young master ng Sky Palace ay agad na nakaramdam ng disgusto. Sino ang nang-ahas na saktan ang mga tao mula sa Sky Palace? Tama iyon. Ang nagpapatrulyang maliit na prito ay isang apprentice mula sa Sky Palace. Pagkatapos magsalita ng young master, dahan-daang lumapit si Phoenix sa kanila. Ako si Phoenix mula sa Timog. May maitutulong ba ako sa iyo? Hindi tulad ng mga miyembro ng patrol, lahat ng nasa eksena ay pamilyar sa mandirigma sa ilalim ng Hari ng Timog. Kabanata 2169. Ang cultivation base ng Phoenix ay hindi lamang ang dahilan kung bakit napakasikat ng Phoenix of the South. Ito rin ay dahil siya ang pinuno ng Flaming Guardians. Kadalasan, sa tuwing naruroon ang Hari ng Timog, si Master Levi, para sa anumang malalaking bagay, tiyak na may malapit na Flaming Guardians. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumapit si Phoenix kay Levi. Master Levi, parang may sadyang sumasabotahe at humaharang sa aming dinadaanan. Kaya lang medyo na late kami. Dati, sinasadya ni Levi si Phoenix sa ibang bansa para makipag-ayos sa ibang bagay para hindi na niya maprotektahan Matthew. Ngayong natanggap na nila ang imbitasyon ni Martin, alam ni Levi na may malaking mangyayari. Simula ng planong harapin Matthew sa Timog ay tapos na, inutusan ni Levi ang kanyang pinagkakatiwalaang mandirigma na bumalik. Matapos makinig sa paliwanag ni Phoenix, hindi na ito pinansin ni Levi at tumanggo siya bago niya yaang tumayo si Phoenix sa gilid. Sandaling iyon, ang Flaming Guardians na may pulang kapa at mukhang mabangis na maskara ay lumukso sa ulo ng lahat at dumapo sa likod ni Levi. Bagamat wala silang sinabi, isang mahinang mamamatay na enerhiya ang kumalibot sa kanila. Sa ilang pagsinghot, alam na agad ni Levi kung paano nalutas ni Phoenix at ng iba pa ang kanilang problema. Kailan nakita niya si Finny, alam din niyang hindi ito ang lugar para sa mga kasiyahan. Pagkatapos nilang tumanggo sa isa't isa, wala na silang ibang sinabi. Gayunpaman, sa isang Emsgate warrior na nasugatan sa publiko at matlo nakatayo pa rin sa harapan nila, hindi iyon matanggap ng mga taga-Emsgate. Isang makapal na ayos na babae mula sa Sky Palace ang lumabas mula sa karamihan. Ang paraan ng paglalakad niya ay kaakit-akit. Ang babaeng iyon ay isa sa mga nakatatanda sa Sky Palace, si Thea Bagshaw. Master Levi, wala tayong laban sa isa't isa, ngunit sinaktan ng iyong alipors ang isa sa aking mga apprentice ng walang dahilan. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag para dito? Pagkasabi noon ay nagtaas siya ng flower print folding fan para matakpan ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay biglang naging light purple. Sa sandaling iyon, agad na napatulala ang lahat ng nakatitig sa kanyang mga mata, na sinundan ng pagtitig kay Thea na may halong pagkahumaling sa kanilang mga mukha. Samantala, ang ibang mga taga-Emsgate sa tabi ni Thea ay naghahanda na sa pag-atake. Kahit na isa si Levi sa 6 na hari ni Kaday, hindi sila natakot sa kanya. Sa napakaraming tao sa kanilang panig, nagkaroon sila ng lakas upang labanan si Levi. Sa kabilang banda, sa kabila ng pagiging outnumber ng mga kaaway, Levi pa rin nakalok, kalmado at hindi natitinag. Phoenix, sabihin mo sa kanila kung ano ang nangyari. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang walang malay na Sky Palace apprentice sa sahig. Hindi dahil natakot si Levi sa kabaligtaran na puwersa kundi dahil ayaw niyang mahulog sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersa ng Emsgate na nauna sa kanya ay ang mahahalagang scouts para sa kanilang endless sea expedition sa hinaharap. Nang marinig ang tanong ni Levi, inulit ni Phoenix ang nangyari noon. Kasakay ko pa lang nang pigilan ako ng lalaking ito.
Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang aking pagkakakilanlan, sinubukan niya akong itaboy palabas ng bangka at pinagbantaan pa niya akong papatayin. Nang matapos siya, wala na siyang sinabi pa at walang emosyong umatras pabalik sa kanyang pwesto. Isa lang itong hindi importanteng Emsgate Warrior, kaya bale napilayan siya, ngunit narinig ng iba ang malakas at malinaw na mga salita ni Phoenix. Nang lumingon ang mga tao upang tingnan ang ibang mga tao sa parehong grupo ng walang malay na lalaki, nakita nilang nakayuko ang grupo at agad na naunawaan ang nangyari. Ngunit dahil ang usapin ay lumaki hanggang sa puntong ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama o mali. Nanlamig ang kapaligiran. Ito ay ngayon ay isang usapin ng dignidad ng mga tao ng Emsgate. Master Levi, kahit mali muna ang apprentice ko, hindi dapat siya pinalo ng alipors mo ng walang awa. Hindi ka ba pumapayag? Nang matapos ni Thea ang kanyang tanong, nairita si Phoenix sa patuloy nilang pag-uutos sa bagay na ito. Bakit kailangan mong lokohin ang sarili mo? Hindi mo ba alam na mali ang walang respeto sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo? Para sa ating lahat iyan, lalo na ang isang mapagmataas na ski asterisk M tulad niya. Kabanata 2170. Hanggang sa matapos magsalita si Phoenix, hindi nagpakita ng senyales si Levi na pipigilan siya. Obviously, ang sinabi ni Phoenix ay iyon din ang gusto niyang sabihin. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ni Phoenix ang mga salitang iyon, ang orihinal na nakakasuspense na kapaligiran ay agad na tumaas. Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ba iyon na wala kang balak harapin ang usaping ito? Nang matapos siya ay muling nagbago ang kanyang mga mata. Unti-unting dumidilim ang matingkad na kulay ube niyang mga nota. Ang mga nabighani sa kanyang nakakatuwang pamamaraan ay unti-unting nagiging baliw. Nahulog ka sa trick na ito minsan, Matthew, hindi na muling malinlang. Sa sandaling ito, ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid, nakatingin sa dagat. Para naman kay Phoenix, bagamat siya ay kalmado sa panlabas na anyo, baliw niyang pinapatakbo ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa loob upang labanan ang nakakatuwang pamamaraan ni Thea. Samantala, ipinikit ni Levi ang kanyang mga mata, ngunit ito ay hindi dahil sa hindi niya napigilan ang nakakabighaning pamamaraan ni Thea kundi dahil sinadya niyang aniwas sa tanong nito. Sabay isip niya. Medyo mabagal si Martin. Maging ang mga puwersang iyon ay marunong magtulungan, ngunit siya, ang hari ng ride niya ni Kathay, ay nakatayo lang at nag-e-enjoy sa palabas. Kung ganyan ang gusto niyang gawin, wala rin akong gagawin. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Nag-aaway lang naman at nasa likod ko ang Flaming Guardians ko. Samantala, napansin ni Martin. Noong una, balak niyang tumabi at mag-enjoy sa palabas, pero kung mag-aaway ang dalawa ay agad niyang pipigilan. Isa pa, tumahimik siya dahil gusto niyang makitang nagpapakatanga ang hari ng Timog, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Levi. Halata na ang pagpikit ni Levi ay nangangahulugan na hahayaan niya si Martin na harapin ang bagay na ito. Matapos lihim na isumpa si Levi sa pagiging tusong Sorrow, humakbang si Martin at tumahimik. Tama na yan. Agad na natipon ang mga tingin ng mga tao sa figure ni Martin. Nakita nila siyang nakatayo roon na may mahigpit na ekspresyon, nakatingin sa lahat. Wala bang kabuluhan ang mga salita ko sa inyong lahat? Sabi ko, lahat ng nakasakay ngayon ay bisita ko. Kailangan mo ba akong irespeto? Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, 7 figure na nakasuot ng itim na damit ang biglang lumitaw nang wala sa oras. Kasabay nito, ang nakakatakot na aura na nagmumula sa 7 figure ay agad na pumuno sa espasyo. Ang mga apprentice na may mababang cultivation base ay takot na ang kanilang mga binti ay nanginginig. Pagkatapos, naramdaman nilang nanlambot ang kanilang mga katawan at bumagsak sa lupa. Naramdaman ang pagbabago, binuksan ni Levi ang kanyang mga mata. Pumikit siya sandali,
At 7 tao ang biglang sumulpot. May bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang mga badge sa dibdib ng 7 tao ay nagsiwalat na sila ay mula sa isang dayuhang puwersa, ang Marine Corps. Isa pa, sa pagtingin pa lang sa hugis at kulay ng mga badge, hindi na mahirap para sa iba na makita kung sino ang 7 taong iyon. Bahagi sila ng 18 emissaries ng Marine Corps, at hindi lamang silang lahat ay masters sa mga advanced grandmasters, ngunit bawat isa sa kanila ay mayroon ding mga kahanga-hangang kasanayan. Ngunit ang pumukaw sa Lei's interest ay ang numero 1 strategist ni Martin, ang paper fan. Strategist na si Sebastian Booth, ay wala. Karaniwan, kapag nahaharap sa gayong mahahalagang bagay, Sebastian ay isang taong dapat na nasa tabi niya. Napunta na kaya si Sebastian sa Endless Sea? Nang lumitaw ang kaisipang iyon ni Levi, agad niya itong ibinasura. Hindi sila madadaanan ng napakaraming problema kung ligtas silang makapasok at makalabas sa Endless Sea. Hindi ba't mas mabuting tamasahin ang napakalaking kayamanan na iyon ng mag-isa? Pagkatapos ng pag-iisip na iyon, inilipat ni Levi ang kanyang atensyon kay Martin. May ibang ideya kaya si Martin? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Levi na palihim na gumawa ng sariling plano. Ang paglalakbay sa walang katapusang dagat ay dapat na mapanlinlang, kaya hindi niya kayang iwanan ang kanyang pagbabantay kahit isang sandali. Maraming salamat po. God bless. I love o mahal.